impeachment complaints To talk against about the other Duterte. VP Sara Duterte has been initiated. And now let's bring in our reporter from the House. We have Marian Enriquez. Marian, kamusta dyan? Yes. Yes, Bok Reg, na-refer na nga sa House Committee on Justice itong 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin po, deemed initiated o nag-umpisa na ang impeachment laban kay Vice President Sara dito sa Kamara. Umpisa na rin ng 1-year bar rule o ibig sabihin bawal na nga may maghain ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara sa loob ng 1 taon. Inaasahan na rin magtatakda ng araw kung kailan tatalakayin ang mga reklamo sa komite para tukuyin kung sufficient in form and substance ang mga ito. Ayon dun sa isa sa mga endorser ng impeachment complaints na si House Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima, ay inaasahang maaaring sa Lunes mag-umpisa ang deliberasyon ng Justice Committee. Nauna nang ginit ni De Lima na malakas ang ebidensya at lulusot sa forma at laman ang mga reklamong impeachment laban sa bise. Samantala, naniniwala si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may basbas ng liderato ng Kamara ang impeachment laban kay VP Sara. Lalo't ang ika-4 na reklamo ay inendorso mismo ng ilang leader ng Kamara na sina House Deputy Speaker Paulo Ortega at gayon na rin si House Committee on Human Rights na si chairperson na si Benny Abante. Pero itinanggi ito ni Ortega, pati yung ugong na may basbas umano ni dating Speaker Romualdez, yung ika-4 nga na reklamo. Giit niya, personal niyang desisyon ito at giit pa nga ni Ortega halos pareho raw yung reklamo ng 19th Congress at ito nga kanilang inendorso at parang deja vu nga raw yung nangyari. Umaasa rin si Ortega na susuportahan ng lakas CMD party itong impeachment ng vice sa plenaryo. Balik sa inyo. Okay, so as per protocol, unahin muna yung determination of sufficiency in form. In form. Diba? Basically, Tama. kung tick boxes lang naman yun and then you go into substance. Yun ang mas masalimot compared to the form. Yes, tama ka dyan. So katulad nung BBM impeachment deliberation, isang araw yung kada complaint yung inilaan nila, isang araw kada complaint yung inilaan nila para sa tukuyin nga i-determine yung sufficiency in substance doon sa gayon din yung gagawin nila kay VP Sara na impeachment. Marian, yung form, tama ka, madali lang yan. Marian, sorry, I might have missed this reporting mo, pero was there a timeline attached to this? Actually, yan yung Reg, yan yung hinihingi pa natin sana ng impormasyon o detalye sa mismong chairperson ng Committee on Justice na si Jervy Luistro. Pero sa ngayon ay hinihintay pa natin kung kailan niya tayo mapapaunlakan ng panayam. Pero kanina, ayon nga kay De Lima, isa doon sa mga endorser at kanina parang nag-meeting na rin yung House Rules Committee. Umaasa siya na masisimulan na rin sa lalong madaling panahon itong deliberasyon ng House Committee on Justice at baka raw Monday mag-umpisa yung deliberasyon. Kung maalala po ninyo, ganun din yung nangyari kay BBM nung nakaraan buwan. Monday, ni-refer sa House Committee on Justice and then the next Monday, umpisa na ng deliberasyon. Because they also have how many days? 3 days, diba? Oo. I can't remember. Was it 3 or 10? Teka. To refer it to the Justice Committee. 3 days for the 3 For the days referral. after malagay sa order of business Oo. for it to be referred to the Justice Committee. Anyway, ito referral na to So, umanda na yung bola. Ito yata yung 60 days, no? Yes. 60 session days. Pero maalala niyo ninyo sa ilalim na 60 nung calendar desisyon days ng in Korte session. Suprema, calendar days in session. So, 3 araw sa isang linggo. Depende po yan kung may holiday. So, parang yun yung, 20 titingnan linggo natin. yun. 5 months. Marian, I wonder if nabasa, were the reporters able to get a hold of the 4 complaints or hindi niyo nakita? Yung 4 complaints, sinubukan natin humingi ng reklamo, yung kopya ng mga impeachment complaints ng bawat grupo naghain ito. So, yun yung ating kinukolekta nga sa mga oras na Okay. to. Okay. Actually, yung huling nga impeachment complaint, yung 4th, nakita natin halos katulad nga talaga nung ika-4 ring na reklamo o yung na-refer doon sa Senado na i-transmit nila nung 19th Congress nung in-impeach si VP Sara. Halos pareho, 7 articles din yung inilatag nila, silimulan yun doon sa pagbabanta ni VP Sara,
doon sa kina PBBM, ano? Yes. At sunod-sunod yung confidential funds, Oo. allegations ng misuse, and then yung bribery nga sa mga DepEd officials. So lahat yung apat na yon, ang dagdag lamang ay yung affidavit o yung testimonya nung alleged bagman umano ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Okay, so the 4 complaints do not vary much in substance. Pare-pareho yung articles, more or less. Yes, tama ka, Reg. Okay. Lahat ng apat na yon, same din yung apat na nag-file noong 90s Congress at lahat okay. din yung apat na yon ang dinagdag si Madriaga. Okay. At dahil na-initiate na ito, itong impeachment complaint na ito, ang tindahan sarado na. So, tama ba na hindi na pwedeng idaan dun sa second method of impeachment, yung like what they did last year, na yung ratsada, yung One-third one-third vote. minimum of all members of Congress? Tama ka, Bok. Sarado na po ang tindahan. Bawal na may magpa-file ng panibagong impeachment complaint kay VP Sara. Simula po ngayon at sa loob po yan ng 1 taon. Bawal na rin yung sinasabi ngang fast-track mode, no? Yung 1/3 na mga mambabatas ay maaaring mag-file ng impeachment laban sa bise. So, pati yung fast track mode is sarado na rin. Nada na yun. Tama. Nada. Lahat. Lahat ng mode. Okay. Okay. We'll leave that there. Thank you so Balita mo much. kung may pagbabago dun sa ano. So, malamang sa hindi, Lunes, no? Lunes, sana. Magsisimula We'll dun sa see. sufficiency Monday. in form and then in substance. Tama. Because Yeah. now they're operating under a very stringent clock and tight talk because of the Supreme Court decision, di ba? Okay. Man, 60 days. Mababa yun. Session days yan. Session days. The definition has changed, remember? Calendar days with session. Okay. Yes. Thank you so much for your reporting, Marian Enriquez, News 5 correspondent.